Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Sa gabing tahimik at malamig, hayaan mong ihanda ko ang iyong isipan para sa isang munting kwento. Isang kwentong dahan-dahang lulubog sa iyong puso at hihimas sa iyong paghod na isip. Huminga ka ng malalim, dahan-dahan, at hayaang lumuwag ang dibdib mo. Sa bawat pagbuga ng hininga mo, pakiramdam mo ay parang unti-unting nawawala ang bigat ng buong araw. Ngayon, pumikit ka sandali. May mag-ama na naghahanda para sa Pasko. Simple lang, pero puno ng pagmamahal. Ito ang kwentong papasok sa iyo ngayong gabi. Isang kwentong magpapakalma, magpapagaan, at maghahatid sa iyo ng payapang pagtulog. Kung handa ka na, simulan na natin ang paglalakbay. Maagang nagising si Mang Bong ng umagang iyon. Ramdam niya agad ang malamig na hangin ng Disyembre na dahan-dahang pumapasok sa maliit nilang bintana. Sa labas, tahimik ang paligid. Walang ingay ng sasakyan. Walang nagmamadaling yabag. Tanging huni lang ng ibon at mahinang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig. Medyo nangangalay pa ang kanyang katawan mula sa trabaho kahapon. Pero sanay na siya sa ganitong takbo ng buhay. Paglabas niya ng pinto, sinalubong siya ng maaliwalas na langit na may malabong sikat ng araw. Parang nag-aantay din sumikat ng buo. Humugot siya ng malalim na hinga at sa bawat pagbuga, may konting init na bumabalot sa dibdib niya. Pumunta siya sa maliit na kusina at nag-init ng tubig. Habang hinihintay kumulo ang takore, umupo siya sa lumang silya na yari sa kahoy. Tumingin siya sa paligid, sa lumang mesa, sa kawali na nakasabit pa rin sa dingding, sa munting laruan ni Christina na naiwan sa gilid kagabi. Lahat ito ay simple, pero mahalaga sa kanya. Nang makapagtimpla siya ng kape, hinawakan niya ang tasa gamit ang dalawang kamay. Pinanood niya ang usok na paakyat, parang alon sa malamig na hangin. Sa sandaling iyon, iniisip niya kung paano niya paghahandaan ang darating na Pasko. Sa bulsa niya, naroon ang iniingatan niyang listahan. Mga gastusin, kailangan sa bahay. At sa pinakaibaba, nakasulat ng malinis, Noche Buena, 500 piso budget. Napangiti siyang mahina, parang napapailing sa sarili. Kakayanin, mahina niyang sabi. Wala man siyang malaking pera o mamahaling handa. Alam niyang may paraan palaging si Kapaskuhan para maging espesyal ang kahit simpleng gabi. Humigop siya ng mainit na kape, mabagal, parang pinapahaba ang katahimikan ng umaga. Maya-maya, narinig niya ang mahinang yapak mula sa loob ng bahay. Si Christina, nagigising na. Ngumiti si Mang Bong. Sa isip niya, kahit gaano kaliit ang handang kayang ilatag ng 500 piso, basta magkasama silang mag-ama, magiging masarap ang Noche Buena nila. At doon nagsimula ang araw niya. Simple, tahimik, puno ng pag-asa. Kasabay ng pag-init ng sikat ng araw na dahan-dahang pumapasok sa kanilang maliit na bahay, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Christina. Medyo magulo pa ang kanyang buhok at nakahawak siya sa maliit niyang kumot na parang ayaw niya pang bitiwan ang init ng higaan. Napakamot siya ng ulo habang nililingalinga ang paligid. Nang makita niya si Mang Bong na umiinom ng kape, agad siyang ngumiti. Papa, mahina niyang sabi. May pagkaantok pa ang boses. Ngumiti si Mang Bong at kinawayan siya. Gising na ang prinsesa ko. Lumapit si Christina at umupo sa tabi ng ama. Inilapit niya ang kanyang kamay sa tasa. Hindi para humigop, kundi para maramdaman ang init. Tila ba gustong-gusto niya ang maliliit na sandaling ganoon.
Yung simpleng pakiramdam na magkasama sila ni Papa sa umaga. Ano pong gagawin natin ngayong Pasko? Tanong niya habang pinaiikot ang daliri sa mesa. Sagot ni Mang Bong. Kunwari nag-iisip ng malalim. Siguro, maghahanda tayo ng kaunti. Tapos kakain tayo, magkwentuhan, at manonood ng mga ilaw sa labas. Nakangiti na si Christina bago pa man natapos ang sagot. Sa kanya, sapat na ang mga simpleng bagay. Hindi niya hinahanap ang magagarbong regalo. Hindi siya naghihintay ng mamahaling laruan. Basta kasama niya si Papa, masaya na siya. Paglabas nila sa bakuran, sinalubong sila ng malamig na hangin. Naglakad si Christina sa damuhan, humahakbang ng dahan-dahan na parang sinusundan ang ritmo ng hangin. Pinulot niya ang ilang nahulog na dahon at ipinakita kay Mang Bong. Tingnan niyo po, Papa, parang bulaklak na natulog. Natatawa itong tinanggap ni Mang Bong at tumango. Maganda, katulad mo. Napangiti si Christina, nahihiya pero masaya. Habang naglalakad sila paikot ng bakuran, nagkwentuhan sila tungkol sa mga ginawa nila kahapon, tungkol sa mga nakita niyang ibon, at kahit tungkol sa kung anong kulay ang gusto niyang isuot sa Pasko. Mabagal ang usapan, walang pagmamadali, parang bawat salita ay ipinapahinga bago bitawan. At habang naglalakad silang magkasabay, ramdam na ramdam ni Mang Bong kung gaano kahalaga si Christina sa kanya. Ang tanging inspirasyon niya, ang dahilan kung bakit kahit mahirap ang buhay, may saya at liwanag pa rin. Sa simpleng umagang iyon, puno ng katahimikan at pagmamahala ng paligid. At sa puso ni Mang Bong, lalo niyang naramdaman na kahit gaano kasimple ang Pasko nila, magiging espesyal ito. Pagkatapos nilang maglakad sa bakuran, pumasok muli sina Mang Bong at Christina sa loob ng bahay. Tahimik ang loob, tanging mahinang tunog lang ng hangin na humahampas sa bubong ang naririnig. Habang nakaupo si Christina sa sahig, napansin niya ang isang lumang lata na nakapatong sa ibabaw ng maliit na aparador. Papa, yung alkansya natin, sabi niya habang nakaturo. Napalingon si Mang Bong. Nakasimangot siya sandali, hindi dahil nagalit, kundi dahil medyo nalimutan niya na naroon pa pala ang lumang alkansyang iyon. Isang lata ng biskwit na may kupas ng larawan ng mga bulaklak. Makintab iyon dati, pero ngayon may kaunting kalawang nasa gilid. Lumapit si Christina, kinuha ang lata, at umupo sa tabi ni Mang Bong. Pwede na po ba natin buksan? Umupo rin si Mang Bong ng maayos at huminga ng malalim. Oh, anak, panahon na siguro. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip na dati pa nilang pinagtatalunan. Minsan mahigpit, minsan maluwag, pero laging may laman ng pangarap. Pagbukas niya, umalingaw-ngaw ang kaunting tunog ng mga baryang gumalaw. Kahit maliit lang ang laman, parang may kakaibang saya na bumalot kay Christina. Wow! Bulong ni Christina. Para bang nakita niya ang kayamanan. Ang dami! Napangiti si Mang Bong. Hindi naman ganun kadami, anak. Pero pinag-ipunan natin yan. Isa-isa niyang binilang ang laman. Mga baryang, ilang pirasong 10 piso. At sa pinakaibaba, nakatiklop ng maayos ang isang 500 pisong papel. Namilog ang mata ni Christina. Papa, may pera pala tayo para sa Pasko. Tumango si Mang Bong. May konting kilig sa dibdib. Oh, anak, yan ang gagamitin natin para sa Noche Buena. Hinawakan ni Christina ang 500 piso na parang napakahalaga. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil alam niyang pinaghirapan iyon ng ama niya. Sa bawat maliit na kita, bawat dagdag na pagod. Masaya na po ako dito, Papa.
sabi ni Christina habang nakangiti. Kahit simple lang, basta magkasama tayo. Napatango si Mang Bong at napasapo sa ulo ng anak. Yan din ang mahalaga sa akin, anak. Basta kasama kita, buo na ang Pasko ko. Sa sandaling iyon, tila lumawak ang maliit nilang bahay. Parang may liwanag na nagmumula sa alkansya. Liwanag na dala ng pag-asa, pagtitiyaga, at pagmamahal. At alam ni Mang Bong, sa simpleng 500 piso, mabubuo ang isang masayang Noche Buena. Kinabukasan ng umaga, nagising si Mang Bong ng mas maaga kaysa karaniwan. May kakaibang sigla sa katawan niya. Siglang dala ng pag-asang makabubuo sila ni Christina ng munting Noche Buena mula sa 500 piso nila. Nang lumabas siya ng bahay, nakita niya si Christina na nakahanda na. Suot ang paborito niyang dilaw na damit at maliit na tsinelas. Papa, tara na po. Tanong ng bata. May kislap ang mata. Tumawa si Mang Bong. Oo, anak. Parang excited ka yata. Opo, kasi Pasko na po. Dala ang lumang eco bag. Naglakad sila papunta sa palengke. Ang sementong daan ay malamig sa paa at may kaunting hamog na nakadikit pa sa mga dahon ng damo. Habang naglalakad sila, hawak ni Christina ang kamay ng ama. Sinusundan ang bawat hakbang nito na para bang sayaw sa maagang hangin. Pagdating nila sa palengke, sinalubong sila ng amoy ng sariwang gulay, prutas, at mga iniihaw na pagkain sa gilid. Maingay, makulay, at buhay na buhay ang paligid. Pero para kay Christina, masaya itong panoorin. Para kay Mang Bong, kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang pagkasyahin ang bawat piso. Unang pinuntahan nila ang tindera ng hamon. Mang Bong, gusto mo ba ng maliit? Ito, sapat para sa dalawa. Mura lang, sabi ng tindera na kilala nila sa baryo. Pinulot ni Mang Bong ang pinakamaliit, pero mukhang masarap. Napangiti siya. Sige po, Ate Loring, ito na. Sumunod, naglakad sila sa gulayan. Binili nila ang ilang bawang, sibuyas, kaunting hotdog, at spaghetti pasta. Si Christina naman ang pumili ng 2 pirasong mansanas. Para po sa atin, sabi niya ng may ngiti. Habang nagbibilang ng sukli, nagbulong si Mang Bong sa sarili. Kaya pa. May natira pa. Pinuntahan nila ang panaderya at bumili ng maliit na pandesal. Bago sila umuwi, biglang may lumapit na pamilyar na tindera. Christina, gusto mo ng kaunting ubas? Pasko naman oh. Iniabot nito ang maliit na supot ng ubas. Libre. Namilog ang mata ni Christina. Talaga po? Oo, iya. Para mas masarap ang Noche Buena nyo. Natuwa si Mang Bong. Salamat po. Malaking tulong ayan. Pag-uwi nila, bitbit nila ang mga simpleng pinamili. Pero ang ngiti ni Christina ay parang kumpletong handaan na. Habang naglalakad sila pa uwi, ramdam ni Mang Bong ang malamig na hangin ng Disyembre. Pero sa dibdib niya, may mainit na pakiramdam ng pasasalamat. Hindi marangya ang Pasko nila, pero bawat hakbang pa uwi ay puno ng saya at pag-asa. Pagdating nila sa bahay, maingat na inilapag ni Mang Bong ang lahat ng pinamili sa maliit nilang mesa. Si Christina naman ay agad nagtanggal ng tsinilas at nagtatalon-talon sa tuwa. Parang may malaking handaan na naghihintay. Kahit kakaunti lamang ang dala nila. Ang sikat ng araw ay malambot, hindi masakit sa mata, at nagbibigay ng banayad na init sa loob ng kanilang munting tahanan. Ano po ang uunahin natin, Papa? Tanong ni Christina. May sabik sa tinig. Siguro maghihiwa ka muna ng hotdog. Tapos ako sa sauce, sagot ni Mang Bong habang inaayos ang mga sangkap. Kumuha si Christina ng maliit na chopping board at plastic na kutsilyo na ligtas para sa bata.
Ang bawat hiwa niya ay mabagal, maingat. Parang sinusukat niya ang bawat piraso. Habang ginagawa niya iyon, sumulyap siya paminsan-minsan kay Mangbong na abala sa pagbalat ng bawang. Sa labas, nagsimula ang mahinang pagpatak ng ulan. Ang tunog ng bawat patak ay tila musika, nakadagdag sa katahimikan at lambing ng kanilang paghahanda. Habang lumalakas ang ulan ng kaunti, lalo namang naging cozy ang loob ng bahay. "Papa, ang bango po," sabi ni Christina habang inaamoy ang kumukulong sauce. "Oo, anak. Kahit simple, magiging masarap to," sagot ni Mangbong na may ngiti. Kumuha si Christina ng maliit na sandok at hinayaan si Mangbong na i-guide ang kamay niya. Sabay nilang inikot ang sauce, mabagal, parang sinasayaw ang sabaw sa kawali. Habang tumatagal, napupuno ng amoy ng bawang, sibuyas, at tamis ng tomato sauce ang buong bahay. Kumapit ang amoy na parang nagkukwento ng pagod, pag-asa, at pagmamahal. Para kay Mangbong, ito ang pinakamagandang parte ng paghahanda, ang paggawa ng pagkain na may kasamang tawa at kwento. "Papa," bulong ni Christina, "mas masaya pong magluto pag may kasama." Tumango si Mangbong at hinaplos ang ulo niya. "Tama ka, anak. Mas masarap ang pagkain kapag sabay na ginawa." Nang matapos na ang spaghetti, tinabi nila ito sa mesa. Kinuha ni Christina ang maliit na kutsara at pinisil ang ubas na bigay sa kanila. Tuwang-tuwa, parang may regalo. Habang tinitingnan ni Mangbong ang kanilang munting handa, nakaramdam siya ng malalim na kapayapaan. Wala mang maluho, pero ang simpleng oras na ito kasama si Christina, sapat nang punuin ang buong Pasko ng init at saya. At sa tahimik na paghahandang iyon, ramdam nilang nagiging espesyal ang bawat sandali. Habang inaantay nilang lumamig ang nilutong spaghetti, biglang napalingon si Christina sa gilid ng sala. Nandun ang maliit nilang kahong karton na dati pa nilang ginagamit tuwing Pasko. Medyo lukot na ang mga gilid nito at may bakas ng lumang tape. Pero alam niyang espesyal ang laman. "Papa, pwede na po ba natin ayusin ang Christmas tree?" tanong niya habang nakangiti ng malaki. "Oo naman, anak," sagot ni Mangbong na may saya sa tinig. Tamang-tama habang umaambon pa. Lumapit sila sa kahon at dahan-dahang binuksan iyon. Sa loob ay ang kanilang munting Christmas tree. Hindi mas mataas sa tuhod ni Mangbong. Medyo kalbo na ang ibang parte, pero nagliliwanag pa rin sa mata ni Christina na parang bago. Inilapag ni Mangbong ang maliit na puno sa mesa. "Anak, ikaw na ang magayos nito. Ikaw ang mas magaling dyan." Tuwang-tuwa si Christina. Binuksan niya isa-isa ang mga lumang dekorasyon. Ilang pirasong pulang bola na may gasgas na, 2 pirasong gintong kampana, at ang kanilang paboritong bituin na gawa pa sa karton at diamante-diamanteng sticker. Habang inaabot niya ang mga palamuti kay Christina, tahimik lang si Mangbong na nakatingin, napapangiti habang pinapanood ang anak na sobrang ingat sa bawat pagdikit at pagbiti ng dekorasyon. Para siyang maliit na artist na sinusuklay ng kulay ang isang simpleng canvas. "Papa, tignan niyo po. Parang bago ulit," sabi ni Christina habang inaayos ang huling bola. "Totoo, anak. Mas maganda pa nga kaysa noong nakaraang taon," sagot niya habang natatawa. Kinuha ni Christina ang bituin at tumingin kay Mangbong. "Papa, kayo na po maglagay." Inabot ni Mangbong ang bituin at dahan-dahang inilagay sa tuktok ng maliit na Christmas tree. Sa sandaling iyon, tila lumiwanag ang buong bahay kahit wala pang ilaw. Para bang may sariling glow ang kanilang simpleng dekorasyon. "Maganda,"
Bulong ni Christina. Mas maganda kasi kasama kita, sagot ni Mang Bong. Umupo sila sa tabi ng mesa, pinagmamasdan ang kanilang Christmas tree. Walang mamahaling ilaw, walang magagarbong palamuti, pero puno ng alaala, pag-asa, at pagmamahal. At sa gitna ng malamig na hapon, nandoon ang init ng isang munting Pasko. Pagsapit ng gabi, mas lalong lumamig ang hangin. Banayad na humahampas ang simoy ng Desyembre sa bintana, habang ang loob ng bahay ay puno ng amoy ng spaghetti at mainit na pandesal. Tahimik ang paligid, pero may kakaibang kasiyahang bumabalot sa munting tahanan ni Mang Bong at Christina. Papa, ito na po ba lahat ng handa natin? Tanong ni Christina habang nakasabit ang dalawang paa sa upuan. Tumango si Mang Bong, nakangiting pagod pero masaya. Oo, anak. 500 piso lang ang ginastos natin. Pero tingnan mo, parang puno na ang mesa. Tama siya. Sa maliit na mesa na gawa pa ni Mang Bong mula sa lumang kahoy, nakapwesto ang spaghetti na kanilang sabay na niluto. Ang hamon na maliit pero mukhang masarap. Ilang hiwa ng mansanas, ang libreng ubas, at ang pandesal mula sa panaderya. Simple lang ang lahat, pero sa mata ni Christina, parang handa na pang fiesta. Papa, bulong niya, mas masarap po ito kaysa sa mga nakikita ko sa TV. Napatawa si Mang Bong. Talaga? Bakit naman? Kasi po, gawa natin. At kasama ko kayo. Tumigil sandali si Mang Bong at napatingin sa anak. Sa loob-loob niya, parang nabura ang bigat ng buong taon. Ang pagod sa pagtatrabaho, ang mga araw na kulang ang kita, at ang mga gabing iniisip niya kung paano pagkasyahin ng pera. Sa isang simpleng bata, sa isang simpleng Pasko, nakahanap siya ng kapayapaan. Salamat anak, bulong niya. Ikaw ang pinakamagandang biyaya ko. Nagsimula silang kumain. Mabagal, walang pagmamadali. Pinaghalo ang spaghetti sa mansanas. Sinawsaw ang pandesal sa sauce at tinikman ang hamon na parang espesyal na putahe. Nagtawanan pa sila nang sinubukan ni Christina gumawa ng maliit na mansanas hamon sandwich. Sa gitna ng kanilang pagkain, biglang tumigil ang ulan. May kaunting hangin na pumasok sa bintana. Malamig pero presko. At doon, sa tahimik na gabing iyon, nagdasal si Mang Bong nang hindi man lang binibigkas. Isang simpleng pasasalamat sa isang simpleng 500 piso na nagbigay ng masayang Pasko. Habang tinatapos nila ang hapunan, hinawakan ni Christina ang kamay niya. Papa, next year, pwede po ulit tayo gumawa ng ganito. Ngumiti si Mang Bong. Oo, anak. Kahit gaano kasimple, basta magkasama tayo sapat na. At sa gabing iyon, nabuong muli ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi sa dami ng handa, kundi sa init ng pagmamahalan. Tahimik na bumalik si Christina sa kanilang maliit na kubo, matapos tulungan si Mang Bong sa mga huling gawain. May kung anong kilig at tuwa sa kanyang mga mata. Yung tipong hindi kayang itago kahit pilitin. Sa loob ng kanilang silid, maingat niyang inilabas ang isang maliit na kahon na dati pang pinaglagyan ng candy. Ngayon, iba na ang laman nito. Ang regalo niyang pinaghirapan para sa kanyang tatay. Sa loob ng kahon ay isang simpleng pulseras. Nagawa niya gamit ang makukulay na sinulid. Makapal man ang tahi sa ilang bahagi at medyo tabingi ang pagkakaknot, ramdam mo ang bawat oras na ginugol niya rito. Habang hinahaplos niya ang pulseras, napapailing siya sa hiya pero napapangiti sa tuwa. Para kay tatay, sana magustuhan niya, mahina niyang bulong. Lumabas siya ng silid at dahan-dahang lumapit kay Mang Bong, na nooy nakaupo sa may pinto. Pagod ngunit masaya.
Huminto siya sa harap nito at iniabot ang munting kahon. Nay, tatay, may regalo po ako, wika ni Christina. Mahina pero puno ng lakas ng loob. Napatingin si Mangbong, nagulat. Kita sa mukha ang pagkalambot ng puso. Binuksan niya ang kahon at nang makita ang pulseras, napaluha siya ng bahagya. Christina, anak, napakaganda, bulong niya, sabay yakap ng mahigpit. At sa sandaling iyon, nagmukhang mas maliwanag ang buong kubo. Parang may bituin na bumaba at tumabi sa kanila. Pagsapit ng gabi, unti-unting napuno ng malumanay na liwanag ang munting kubo ni Mangbong at Christina. Ang maliit na Christmas tree na gawa sa lumang sanga at ilang pirasong palara ay kumikislap sa sulok. Simple, ngunit napakainit sa mata. Sa mesa, nakahain ng 500 pisong handa, spaghetti, hamon, ilang pirasong tinapay, at maliit na prutas. Sa iba, maaaring karaniwan lamang ito. Pero para sa mag-ama, sapat na itong bumuo ng tahanang puno ng pagmamahal. Magkatabing umupo sina Mangbong at Christina. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig at malamig na simoy ng hangin ang maririnig. Kapwa sila nakangiti, hindi dahil sa dami ng pagkain, kundi dahil sa presensya ng isa't isa. Kahit kaunti lang tayo, tatay. Ang saya, mahinang sabi ni Christina, habang pinipisila ang pulseras na suot ni Mangbong. Tumango si Mangbong, ramdam sa puso ang tinig ng anak. Anak, alam mo, ito na yata ang pinakamagandang Pasko na naranasan ko. Tugon niya. Hindi dahil sa handa, kundi dahil ikaw ang kasama ko. Lumundag ang ngiti ni Christina, parang bata na nakakita ng bituin. Magkahawak kamay silang nagdasal ng tahimik, nagpapasalamat sa munting biyaya, sa simpleng hapunan, at sa pag-asa na dala ng Paskong iyon. Habang kumakain sila, tila lumawak ang maliit na espasyo ng kanilang tahanan. Parang biglang naging mas maliwanag, mas magaan, mas payapa. Sa gabing iyon, walang kulang, walang hinahanap, kundi isa lamang ang malinaw. Sa puso nila, ang Pasko ay tunay na dumating. Ngayon, habang dahan-dahang nagsasara ang pahina ng ating munting kwento, hayaan mong manatili sa iyo ang init ng simpleng Noche Buena ni Mangbong at Christina. Walang magarbong handa, walang magarang dekorasyon. Tanging pagmamahal lang ang nagbigay liwanag sa kanilang tahanan. Huminga ka ulit ng malalim, marahan, at pakiramdam mo'y unti-unting lumalambot ang mga balikat mo. Parang inaantok na ang hangin sa paligid. Ipagpaliban mo na sa gabi ang lahat ng pagod, lahat ng iniisip, lahat ng alalahanin. Wala kang kailangang gawin ngayon kundi magpahinga. Sa pagtulog mo ngayong gabi, dalhin mo ang payapang mensahe ng kwento na minsan ang pinakamagandang Pasko ay hindi yung puno ng sobra, kundi yung puno ng pagmamahal. Matulog ka ng mahimbing at naway gabayan ka ng mga bituin hanggang sa susunod nating kwento. Magandang gabi at maligayang Pasko.